I'm Ging. I'm And Kat. I'm Pal. And you're listening to the 1% Marites here in Sydney. Your number one source of chismis, word spreading. Wow! Actually, I think maganda siyang topic kasi wala kasi nag-uusap tungkol sa carb consciousness. So parang pag pinagkwentuhan natin siya, ma-explain siya sa paraang understandable by ordinary people na alam mo na, nag-cheat day, nagda-diet, nag-cheat day, nagda-diet, parang gano'n. Hindi masyadong scientific na usapan, parang gano'n. Yun nga, hindi kasi siya masyadong pinag-uusapan. So feeling ko, yung authentic saka inosenteng tanong nyo about diet, sobrang maraming makaka-relate. Kasi maraming tao na hindi nila alam what questions to ask pagdating sa dieting or carb consciousness. Yeah. So parang just throw in your questions just like that. Feeling ko nga makaka-relate pa yung mga customers namin sa inyo. Kumbaga parang ayun, parang just showing them na okay lang yan. Lahat tayo, di naman talaga tayo marunong mag-diet sa umpisa. Parang ganun. Ang guest natin pala ngayon ay si Megs. Megs. Pwede mo Yes. ma-introduce Ako- ikaw na mag-introduce kay Megs. Ito wala tong script. So, I met Megs 3 years ago. So, initially, tinawagan ko siya kasi nga magpapa-consult sana ako about a business idea. Tapos ako yung na-interview. Parang nag-flip. So, yeah, supposed to be ako yung I'm supposed to get ideas from her. Nagko-consult nga, di ba? And then, hindi ko alam. Parang ang dami niya ng questions about me, what I'm doing. Hanggang sa, doon na talaga nag-start din yung journey ko with being involved sa Burp. So, and hindi lang din naman ako naging partner ng Burp. Naging friends ko lang din talaga si Megs tsaka si TJ. So, ako kasi I like getting to know people. Yeah. Siyempre, mas masaya pagkakilala mo yung mga ka-work mo and marami kaming adventure niyan. And actually, masasabi ko talaga si Megs, I think since she was young, nag-ano na siya, entrepreneurial na talaga siya. So, she's always been either self-employed or nagbi-build talaga ng business. And then sa dami-dami ng tinry niyang business, si Burp talaga yung sinasabi niya na parang galing kay Lord, galing kay God. Kasi ang dami niyang tinry, ito talaga yung nag-boom. So, I really admire Megs in so many ways. Kasi parang, she's sobrang gutsy. Malakas talaga yung loob niyan. Hindi natitibag. Tinan mo naman, ang daming challenges. In the last 3 Sobra. hindi ko pa give up. Wala sipag. And yan, si Megs maraming kwento yan. So, welcome to today's episode. So, ano ba yung topic natin pa? Today's episode is about low carb. And low carb. Yes. Diba? Yeah. Dati hindi ako conscious Pero mo po, pero ngayon conscious na tayo, di ba? Kaya dito si Megs ngayon para turuan tayo. Ano ba yan? Para maging conscious na si Pao. Yes. I-educate. Yeah. Pero may shoutout kami, sorry, before we start this. May shoutout tayo. Shoutout pala sa mga taong naloko, nasaktan, at patuloy na lumalaban. Etong new conversation na to, tsak, maraming maitutulong to sa inyo. May tutulong para sumeksi habang nag-move on. Kasama sa topic natin yung cheat day. Ayoko ng Kasama yung cheat, pero cheat Pero, day. cheat day. Oh my God. Once a week ba yan? Sabi ni Megs, wag na. Once a week. End call. Magkamali ata ako na ginoy ng sabi ni Megs. Ng Zoom Hindi, okay lang eh. Gusto niyo pag-usapan natin? Ha? Gusto niyo pag-usapan natin? Oo. Scam. Oo. Pero seryoso yun. Kasi syempre, we're heading into the Christmas period. Tapos ito talaga yung time na we can easily let ourselves go when it comes to eating. Tapos, syempre, Filipino parties, purong-puno ng carbs, di ba? May pansit na, may spaghetti pa, may rice pa, may puto, Totoo yan. May kanin, merong may sapin-sapin. Oo, tsaka yung tinapay. Mahilig tayo bumili ng mga tinapay sa Yeah. So, actually, kaya ako din talaga naisip na Megs is perfect for this because she started her business or startup actually because it's the first of its kind na nagkikreate talaga sila ng products
na low carb. So, ako na-try ko yung Spanish bread nila, low carb. Saan ka? Spanish bread. Yes, Wow. low carb. May panday ko ako sila, Ah, pero low carb. nakakurious. Oh. Ano ba yung mga products nyo sa Burp? Marami. Kasi ang pinaka-goal talaga namin is ma-provide namin yung food and grocery items na kailangan mo from breakfast to midnight snack. So, marami yun, to be honest. Pero sa ngayon, nasa 60% pa lang kami ng lineup. So, we started with breads, spreads, and then we have condiments, dressings, pasta, mga pastries. Marami na rin actually. Parang pag namili ka dito, pag sipa ko pumasok dito sa store, siguro hindi ko siya mapapalis na hindi siya nakaka-5,000. Oh, Kailangan pala. Oo. Oo. Mm. Pesos ha, pesos, hindi dollars. Okay. pesos. Yeah. So actually, since yung topic ngayon is about low carb lifestyle and carb consciousness, were you into that lifestyle already before you created Burp? No, not at all. Wala akong diet before, pero marami akong tinry. I tried vegan. So, shout out sa mga vegan. Joke lang. Sarap. Alam mo yun, or yung Mhm. yung tawag dito, lechong kawali. Nagulat ako may binibenta na lechong kawali na gawa sa vegan meat. Tapos sobrang lasang lechong kawali talaga. Pero anyway, hindi naman ako tumagal. 1 week lang yun. Tinry ko lang. Tapos nag-try din ako ng juicy. Nag-try din ako ng gulay, salad, ganyan. Vegetarian Pero, naman. pero carb consciousness, hindi talaga. Low carb, hindi pa talaga. So, sabihin na natin pare-pareho lang tayo ng pinanggalingan. Ganun. Kasi, 'di ba, sa culture natin as Filipinos, kapag binanggit mo yung word na carb consciousness or low carb, parang instantly yung mga tao parang nire-reject nila yung idea kasi yung diet pa lang natin, the way we grew up, ang breakfast natin Rice. usually rice. Yeah. Tapos ano ba, hotdog, egg, Pancit canton. pansit canton, 'di Minsan, ba? inuulam ko yun. Pansit Pandesal. Mm. Oh, inuulam din. Oo. Tsaka yung noodles, inuulam din ah. Spaghetti, gano'n. Sa Yung may kanin, sabaw. Oh. spaghetti with rice. Wow. Mm-mm, So, mm-mm. paano nga yun, Megs, na how do you, I mean, ikaw, you can start sharing yung journey mo when Yes. you were experimenting, okay? Kasi yung mga bago sa ganitong diet, I would say na you experiment with it first before you go all in or before you fully commit. So, how did it start for you? Okay. So, prior birth local belly or birth lifestyle, ang business talaga namin is coffee shop. We were selling mga Italian desserts like affogato. Ganyan. So, imagine, sobrang sugar araw-araw. Ganyan. So, my partner and I, we were both weighing, siguro 75 kilos kami yung time na yun, pre-pandemic. And then, nung nag-pandemic, sobrang dami namin time, di ba? My partner was introduced to this diet called low carb diet. So, ang basic connotation, pag sinabing low carb, keto ka agad. Yun yung basic connotation. Ewan ko sa ibang bansa, pero dito sa Pilipinas, pag sinabing low carb, keto yun. Tapos aawayin ka na pag hindi sila nandiyan sa keto. Ang keto na. Um, oo. And then, nung nakita ko na nag-lose si PJ, na-inspire ako kasi ang bilis eh. Parang pag low carb, strict low carb or keto ka, you can actually lose on average 1 kilo per week. Mm. Yun kabilis. Oo. So ngayon, I tried the diet myself and then in a span of 6 weeks to 8 weeks, siguro 15 kilos yung nawala sa akin. Ganun ka-drastic. Mabilis. To which pag nag calorie deficit ka lang or nagbawas ka lang ng kain, like sa tinanggalin mo lang yung kanin sa tinapay, mag-lose ka naman talaga ng weight, pero not as drastic as sayang gawin ng low carb or keto talaga. So, pero, hindi lang yun. Kasi, something personal naman yun. When I started losing weight, ang dami niyang kasama pang ibang bagay. Like, number one, mental sharpness. I used to have this, parang lagi ako nagkakaroon ng brain fog palagi. Pero, nung nag-lose ako ng weight, tapos talaga nagbawas ako ng carbs, grabe yung mental clarity. Syempre, pag sinabi mo mental clarity, and then yung productiveness. And then, nabawasan yung cravings. And then, nawala yung anemia ko.
So, parang umayos yung circulation ko ng blood. Naging regular din ako pagdating sa, alam mo na, red base. And then, nag-clear yung skin. Ang dami, sobrang dami. Nabawasan yung insomnia, lalim ng tulog. Nabawasan din yung um, cortisol or yung parang stress hormones, ganyan. Mhm. So, contradicting to what other people think, low carb and keto is not just about losing weight, but more pa. So, dati kasi nung medyo malaki ako, parang I was just always wearing t-shirt and pants. So, parang nawala yung confidence ko rin. I can say na yung pinakamalaking effect sa akin ng pagda-diet or pag-low carb diet was nabalik na yung confidence ko. And that is why nagkaroon ako ng boldness para mag-i-open si Bert. Kasi kung hindi ako nag-lose ng weight, wala eh, medyo mahina. Malakas na yung loob ko noon, pero hindi pa kagaya ng ngayon. Pero nung pumayat talaga ako. I'm sure na iintindihan ni Kat sa kaniging si Powder. Kasi di ba dati parang hindi naman kayo sobrang active talaga. Pero nung pag naging active ko na, tapos parang hindi na-achieve ko na fitness goal or body goal, di ba? Parang biglang nag-iiba lahat. Parang ang tapang-tapang mo na. Parang lahat kaya mong gawin. Sabi ko kay Kat dati, parang nilaunch mo na yung sarili mo ngayon eh. Naalala mo yun, Kat? Kasi parang she lost weight, nag-gym pa. So sobrang laki ng effect niya. And that is actually the core of the business. It's not just about helping people lose weight, but helping them gain their confidence back. So, yun yung hugot ko. Yun yung pinakahugot ko talaga. Kasi when you're confident, you can do a lot more things. Okay, going naman dun sa carb consciousness. So, I started with low carb. Here's the thing. Lahat ng family members ko mataba. Tapos, kahit na imagine 3 years na deserve, di ba? Araw-araw, or every Sunday, pagkasama ko sa kanila sila, lagi kong tinuturo kung paano mag-low carb, paano mag-boss ng carbs. Believe it or not, lumaki pa sila. So, ano siya eh, hindi siya madaling ipasa yung low carb sa yung keto. Lalo na kung hindi ka talaga ganun ka-concern sa katawan sa health mo. Um, Even my family, ayaw nila. I can tell that, I mean, publicly, kung ipopost man to, wala. Even my family po, hindi pa nila low carb. So, mahirap siya ipasa. Mahirap siya ipasa, no? Pero, marami rin talagang tao na gumagawa nun. And yun yung mga naging unang customers namin. Kaya lang, eventually, inaral ko yung market and nakita ko nga na sobrang hirap para sa mga Pilipino or ordinary people to switch ng ganun-ganun sa low carb diet. And naisip ko, bakit naman natin kasi sila pipilitin kung ayaw naman talaga nila. So, dun ako, one time, I was in a hotel and I think that time parang I was at loss. Parang nakatingin lang ako sa blank na papel. Tapos I was praying. Actually yun, so I'm a Christian. So I was praying na, sa blank paper. And nako-confuse ako kasi parang gusto ko lumabas sa low carb and keto. Kasi parang may something stirring up with me na there's more to it. There's more to keto lang and low carb lang. If you really want to help and serve other people, there's more to it. There's a bigger purpose. Parang gano'n. So I was praying on the blank paper. And I prayed. Sabi ko, Lord, give me something. Gusto kong i-solidify kung ano talaga yung ginagawa ko. Ayokong kumita lang sa keto. I wanna help more. Or gusto kong palakihin yung market namin. Tapos, ayun, binigay lang sa akin yung 2 words, carb consciousness. Dali-dali, nag-search agad ako sa Google. Meron kayang carb consciousness? Wala. Walang gumagamit ng term na yun sa buong mundo. Pero, parang madali lang naman yung maalala, di ba? Di ba? Di ba siya ano sa inyo, parang carb conscious, parang, di ba siya parang conversation starter, parang gano'n. Start Well, tayo kay Pao kasi I think I've heard this a few times kasi lagi naman kami magka-chat ni Meg. So ikaw ba, when you think about carb consciousness, what comes to mind? Kasi nag-keto yan before. I did She keto has before. a and lot then of experience, right? I was 86 kilograms. And then I did keto for like 6 or to 8 months, ganon. And then bumagsak ako to 58 Wow. after that period of time. So, regarding carb consciousness, no, since consciousness is parang
nako-conscious ka, of course, na Mindful ka, oo. diba? Oo. So, when you say carb conscious ka, if you're carb conscious, magiging conscious ka na dun sa mga i-intake mo sa katawan mo na pagkain. So, parang mag-check ka na ng ingredients, ilan ba yung ano nito, yung carb content nito, yung mga ganon. Kasi it's the same thing with keto eh. Actually, nag-try ako ng clean keto before. Zero carbs talaga siya. Sobrang hirap niya kasi ang hirap niya i-sustain. Yeah. Or masipag ka magluto, di ba? Okay. Oo, kaya lang Mm. syempre pag working ka, halos wala kang Busy lifestyle. Hirap. True. magiging aware ka if you're taking too much or kung ilan na yung content ng carbs na Mhm. ini-intake mo. Ikaw ba, Gi? Ako ever since nung nag-start ako mag-exercise, talagang lagi na akong carb conscious talaga. And Okay. I researched talaga about carbs na ganyan. Kasi yun nga, carbs is like, yun yung food na high in starches, di ba? Starches. So, Mm. yun makes you bloated. Yun nga, it's about sugar or whatever. Ganun siya. So, yes, parang conscious na din ako to the point na I'm not taking too much carbs. O unless magte-train talaga ako ng hard. Yes. Yeah, maybe si Megs, she can share more about carbs pa. Pero Yeah. Para ma-educate din tayo, syempre kaya nga tayo nandito to learn more about low carb. yes. Oh, kasi pag sinabing carb consciousness, there's like it's more like for me it's about just being aware and educating yourself. Kasi before ka pumasok sa ganyang diet, unang-una talagang aalamin mo ano ba yung klase ng foods na high in starch content. Kasi may mga sources of carbs naman na it's not as damaging for the body kasi natural Oo sources naman. food, di ba, na may natural sources of carbs. That's true. Then I had to actually be aware ano yung effect sa akin ng carbs. So, kunyari, kumain ako ng bread. After an hour or 30 minutes, parang gutom na naman ako. Sabi ko, ba't ganun? It's doing something to my body na it's making me want to eat more. So, being aware lang, before you even judge yourself, parang just be aware, just write down or pakiramdaman mo lang ano yung effect sa'yo ng carbs. And then, number 3 is, how can you incorporate carbs into your lifestyle? Pero at the same time, na-achieve mo pa rin yung goals mo. So ako, when I started exercising, losing weight, tapos doing meal plans, hindi ko naman completely tinanggal yung carbs. Actually, ang advice pa sa akin ng coach ko, you have to eat carbs. Kasi yung training mo, nagwe-weights Yes. ka, manghihina ka pag wala kang carbs. So, I love the idea, di ba, na hindi mo kailangang i-starve yung sarili mo and pinopromote pa nila yung pagkain ng carbs. Pero yung sources of carbs, dapat yung healthy and Tama. Oo. Yeah. Actually, sa totoo lang, lahat naman ng tao carb conscious eh, hindi lang nila alam. Kasi sobrang basic lang naman ng term eh. So, carb conscious. So, even if someone na hindi nag-diet or hindi kagaya nyo na into fitness, no, alam nila pag too much milk tea na to, pag too much cake na to, pag too much tinapay na to. Parang, as long as you have that consciousness or mindfulness, carb conscious ka na eh. Alam mo yun. But hindi nila alam. Kahit taong walang alam sa diet, hindi nila alam carb conscious na rin talaga sila. You know, as soon as umiwas ka sa asukal, carb conscious ka na rin. Alam mo yun. So, okay, anyway, the best thing I like about carb consciousness is yung word na conscious. So once you're conscious, it actually means that you're mindful, di ba? Ano to, brace yourself pa kasi medyo first time ko to explain pero sobrang, syempre bilang pioneer ng concept, parang masyado akong excited. So anyway, from the word conscious, meaning mindful ka. So from the word mindful, ibig sabihin meron kang stock knowledge, correct? May stock knowledge ka. Pag nakakita ka sa harapan mo ng palabok, di ba? May palabok, or nakakita ka sa harapan mo ng noodles na gawa sa shirataki. Alam niyo yung shirataki? Yung parang miracle magic noodles na gawa sa konyak or singkamas na wala talagang carbs. Basta parang ganun.
shirataki yung tawag nila doon. So, pagka may stock knowledge ka na or inform ka about sa carbs, pag nakakita ka ng palabok, ang automatic na gagawin mo, ay kakain ako niyan tapos mamayang gabi tatakbo ako. O kaya, ay hindi ako pwedeng kumain niyan kasi rest day ko today. Ay kakain ako niyan pero konti lang mas dadagyan ko pa rin yung karbo. Parang ganun. So, in essence, meron kang stock information or knowledge sa utak mo kasi conscious and mindful ka. So basically, ikaw na mismo ngayon yung nagko-create ng diet na para sa'yo. You are not anymore listening to other people or doctors. You are not anymore listening to alam mo yun, iba-ibang influencers or reading a book because wala naman talagang diet that fits to all. You have to listen to your own body. So parang ang perfect ng concept kasi you are responsible for your own self, but you have to have the right information. Gets? So parang, iniisip ko, sabi ko, kung ituturo ko to sa barangay level, kasi sabihin na natin wala naman silang access sa ganitong information, di ba? Like tayo, ang dali nating aralin. Pero let's say, paano sila manang na pabalik-balik sa hospital every month, tapos ang mahal ng binabayad sa... Kasi pag diabetic ka sa Pilipinas, I think, pinakamurang gamot na mabibili mo para i-maintain ka araw-araw ay nagko-cost ng 50 to 100 pesos a day. Ang mahal. So, what? Diba? Sobrang gastos mo kasakit. So, iniisip ko, sabi ko, okay, yung mga mayayaman, bibili naman yan sa birth, wala na akong period, wala nang contest nun. Pero paano yung mga taong totoong may kailangan? Paano ko siya i-explain sa kanila? Diba? So, parang iniisip ko, pupunta ako, punta ako sa tindahan, ako sabi ko si Manang, bakit ka diabetic? Alam mo ba na ganito lang yan, katuloy, ganyan. So, parang as simple as telling them na kung ano yung carbs na kinakain nila at ano yung dapat gawin nila sa pagkain nun, or gaano karami lang dapat nilang kainin para ma-burn nila yun sa araw na yun. Parang gano'n. Yun yung yun yung pinaka-purpose niya eh. Na tipong basic, simple-minded people understanding how carbs will affect their body. Kasi, again, it's different for our level. We can search, we can educate ourselves. Pero paano yung mga hindi naman talaga curious or nag-aaral? What information or what stock knowledge do they have in their minds para masabi nila na ito lang kakainin ko today, tapos mamaya tatakbo ako, tapos mamaya mag-zumba ako, tapos ito yung kakainin ko mamaya. Yun siya. So parang, yun yung pinaka-point niya. Parang making everyone informed and be responsible with what they eat. Kasi for me, if you want to really empower people to make those lifestyle choices and decisions, it always starts with education. Diba? Kasi, how can you make a decision if you're not informed, diba? And if hindi ka informed or hindi mo rin talaga siya binigyan ng proper attention, parang magre-rely ka lang sa kung ano-anong sources eh. Tapos nakaka-overwhelm, na-confuse ka na, ay, it's too hard, ayoko niyan. Next year Alam mo matindi dyan, Kat? Pag wala kang tamang information, butas ang bulsa mo. Kasi kung ano nung sabihin na doc, bibilin mo. Totoo. Meron pa yung mga matatanda, di ba? Parang, kunwari may party or, mag-Christmas, no? Oo, kainan. Kainan. Tapos, sasabihin nila, sige, kakain na lang ako, mag-i-inject na lang ako ng insulin mamaya. Di ba? Oh, that's You know, magkano yun. And then, lagi na lang bang ganun yung gagawin mo? Kasi hindi ka aware na mas masama, mas masakit sa bulsa yung ganun. Pero Hindi ka na nag-diet. feeling ko, kung diabetic ka and you've had it for a while, feeling ko aware ka naman, pero ayaw mong ma-miss out eh. Kasi you're looking around siguro, you look around the family and then lahat sila kumakain ng palabok. Yung sarap yung palabok or nung ano man yung handa dyan. Tapos parang, ang sad naman na nami-miss out mo, tapos parang bawal ka kumain. Kaya parang feeling ko, nagko-compromise ka na lang kasi alam mo na may insulin naman. Oo. Actually, alam niyo guys, yung mga naging strict dito, lagi may problem sa social life. Alam niyo ba yun? Kasi, sometimes you can come as arrogant pa nga eh. Like, nung naka-strict dito ako. Tapos, syempre, family ko, lahat kami mahilig kumain. Yung dad ko sobrang hilig pagluto. So, parang pagpupunta ka sa gathering, tapos, may mga taong nag-effort eh.
Alam mo yon, nag-effort sila, gumastos sila, tapos sasabihin mo, ay, sorry, hindi pwede. Masisira yung, mawawala ko sa ketosis. Parang, for me, ewan ko nga, syempre depende naman sa tao, pero para sa akin, ano ba, nabubuhay ka na lang ba para sa diet mo? Parang yun na lang ba yung purpose mo? Parang nakakasira siya ng social life, alam mo yun. Pero kung carb conscious ka, makisama ka, kainin mo yan, problema mo na yan kung paano mo yan i-burn. Hindi yung problema yung taong naghanda na ayaw mo yung handa nila kasi bawal sa'yo. Gets? Yun yung sad reality ng mga naka-strict na low carb. Kaya, when I realized all those things, talaga nag-usap kami ni TV yung partner. Sabi ko parang, I wanna step outside. I wanna do what's doable. I wanna promote what's sustainable and easy to understand. And yung madaling tanggapin. Hindi yung parang tuturuan ko yung, kunyari si Kat sinabi sa akin, Meg, tulungan mo naman si Daddy kasi yung daming sakit. Sabi mo sa kanya kung anong bawal. Tapos alam mo yung tipong kaharap ko pa lang si Tito Dick Batangon. Kaharap ko pa lang yung tatay niya gusto nang tumayo. Kasi sobrang dami kong sinasabing bawal. Diba? So, it's unfriendly. It's, whatever. Hindi siya warm, ganyan. Kaya Pero, comfortable pag-usapan. hindi ko siya hindi ko siya parang okay with Tito. Sobrang effective niya. I can say, sobrang effective niya. Lalo na pag madalian talaga na class. But in terms of living in an ordinary way or yung also enhancing your social life, I can really promote, just be conscious na lang sa carbs. And kung kailangan mo makasama and kumain ng carbs, maging conscious ka na lang when to burn it or yung limit lang ng pagkain mo. Diba? I'm sure you guys agree with me. Mga Pilipino tayo eh. Oo. Actually, ako nakaka-relate ako kasi halos lahat ng family ko diabetic eh. And lahat sila may maintenance. Which is, sabi mo nga Oo. kanina na yun, alam mo ba magkano? Like ako, aware ako kung magkano. Kasi nung umuwi ako sa Philippines talaga, ako yung bumibili nung, ano nila, nung medicine nila, like 90 pesos ata yun, isang set. So, Yeah, oo. yun yung pinakamahirap ata na pagdaanan, yung nagme-maintenance ka na and you cannot reverse it. No? Too late na siya para i-reverse mo kung hindi mo pa siya sinimulan na maging carb conscious ka from mas earlier, di ba? So, family din namin, diabetic din, lalo na sa mother's side. So, kaya yung cousin ko, so, she will be here later to give another perspective naman kasi she's a diabetes educator. So, connected actually yung topic kasi, yung high carb intake, talagang there's a direct link Oo. dun sa Oo. mo ng diabetes, especially yung sa lifestyle side, di ba? So, That's ako, it's hard. Yeah, it's hard for me when I saw my family kasi nag-tour sila dito last year. Tapos before they eat, talaga nag-check sila first thing in the morning actually. Ganun yung routine. Pagkagising sa umaga, kailangan mag-prick. Check mo yung sugar level mo. And then, pag okay naman, pwede na silang kumain. And then, lunch naman, before they have lunch, another prick. Dami. Kasi kapag mataas, kakain sila konti. Ay, sorry, yung baby ko. Alam niyo kung you know what's scary? One doctor told us majority of the Filipinos are already pre-diabetic. Hindi lang nila alam. Really? Paano ba nila malalaman? Or how do people find out kung diabetic na sila? Okay. Syempre may mga mild symptoms naman muna. No? Okay. One thing is, akala ng maraming tao, pagka nagkaroon ka ng extra weight or tumaba ka, magkakasakit ka. Like, magiging high blood ka, magkaka-hypertension ka, diabetes and all that. Pero it's the other way around. You are actually gaining because there's already something. Oo, ganun siya. So, hindi siya parang tumaba ka tapos nagkasakit ka. Kaya ka tumataba kasi meron ng underlying cause. Ibig sabihin tumataas ng sugar mo or whatsoever, mga cholesterol levels, ganyan. So, hindi ko sobrang alam or alam ko pero ayoko sabihin, syempre parang mag-iingat pa rin ako kung ano yung exact symptoms para malaman mo kung may diabetes ka na. Kasi baka may mag-panic dito. Pero, basta maganda talaga kung may annual check-up, syempre.
Yun talaga yun. Sa dugo nila nakukuha yun. We would really suggest na, lalo na sa age natin, once you hit the 30 and up, you should have your annual checkup. Uy, sino Ayun. Pero, Every 6 Sino months. si Ako, Dito? every 6 months ako 20 lang ako. nagpapaano. 20 pa lang ako. Ako, every... talaga ba? Isip 20, bata. Mm. Ayun. So, ayun nga, going back, may nagsabi niya sa amin na parang majority of the Filipinos, hindi lang nila alam, pero borderline pre-diabetic na sila. Oo Mm. nga. Ayun, kasi, imagine, kasi naman, ang mura kasi sa atin, palay. Siyempre, bigas, tapos harina, tinapay, diba? Tapos ano pa ba? Yung prutas natin dito, compare sa prutas ninyo dyan, yung prutas natin dito, mangga sa banana. And I think, kung isang piraso ng banana ay katumbas ng 2 cups ng white rice, if I'm not mistaken. Or isang piraso ng mangga katumbas ng 1 cup ng milk tea. Parang ganun yung carb content niya. So, pero sa ibang bansa, like for example, sa Australia, hindi ko alam kung ano-ano. Kiwi ba? Joke lang. Berries, can be high in sugar, but is also high in antioxidant. So, nalelevel lang niya. Dito kasi, saging, orange, apple, sobrang tamis din nun, ganyan, diba? So, lahat talaga ng sources natin dito are carbs talaga eh. Saka, ordinary Pilipino, magutom, dadaan sa bakery, magkano lang tinapay, 5 piso. Eh, di yun yung bibili nila, kung sa karne bibili nila. Ganun ba? Tapos, ang matindi pa dyan, yun nga, yung issue mga kanina, hindi, joke lang. Ay, Yung, uy, wag tayo. Pwede na Focus yun. na tayo dyan. Tayo dyan. kayo talaga pag mga juicy stuff, buhay na buhay kayo ah. Pero ano kami, very chismis conscious. Yeah. Ayun na nga. So, kilala ko kasi si Rico. Ano ba yan? May liba siya sa low carb. Low carb. Cheat day. Oo. Nakakito siya. Sarap Joke yan. lang. Ay, ng cheat day. Feeling ko si ano yun, low carb conscious yun. Oo, yung mga nag-cheat. Ay, Yung mga nag-cheat yung mga day. sexy. Ay, Yung mga hindi nag-cheat yun. mm. Iba na lang tayo pag-usapan natin. Parang mas gusto niyo yun eh. Yung Ah, sa, yung sandwich. hot, yung Maiba lang. Maiba lang pala, Megs. Maiba lang. Sige, sige. Uso naman yung naglolokohan ngayon. talaga ba? Ewan ko, uso eh. Di ba? So, mag-final exam tayo mamaya. Anyway, since uso yung nagkakalokohan ngayon, paano natin malalaman kung hindi tayo naloloko nung mga labels na nandun sa product? Mm-mm. About sa kung low carb man siya or what? Calorie content, Yeah. carb Yung mga content. ingredients nakalagay. Okay, good question. No? Pero may mga ingredient na it will take a while bago mo malaman na nag-e-effect ba. Like for example, may preservative. Di naman malalaman na katawan mo kung may preservative talaga eh. Parang ganun, di ba? Okay, ganito na lang. What will make you say, what can make you tell if a certain product is actually a legit keto or low carb? Yun, di ba? Number one, hindi ka dapat, anong tawag dito? Hindi ka dapat gutom ka agad. It should, kung zero carbs or low carb talaga, it should make you feel full for at least 2 hours. Otherwise, meron nagbebenta, may nabili ako dati, buong pizza, keto daw, ganyan. French pa nga yung chef eh. Tapos nung tinanong ko yung macros, sabi ko, anong macros po ng pizza niya? Sabi ko naman ng seller sa akin, ano po ma'am, 20% carbs, 80% protein, blah, blah, blah. Sabi ko, percentage yung macros. So, alam mo agad na joke. Alam mo yun. Anyway, so, buong pizza, naubos ko, keto pizza yun. Tapos nagulat ako, after an hour, gutom na ako. Mm-mm. Alam mo yun? So, parang, yun, that's one thing. Kasi pagka high in fats yan, saka protein, yung busog mo talaga sobrang tagal. Minsan nga, maawit pa yan ng whole day, pag naparami. Ano pa ba? It should not make you feel gassy. Yung parang bloated ka na, bighay ka ng bighay. And then, syempre, meron din tayong mga tinatawag na keto strips saka mga sugar checker. Parang yung blood checker na gano'n. Ayun, may mga customers kami before na pagkakain nila ng bread, ito check agad sila ng blood sugar. Nalalaman nila na, okay, legit.
Mm. Yun, madali siya ma-detect kung mahilig ka magtusok. Grabe. Ayoko na, masakit Oo, ako yun. din. Parang ang hirap ng ganong lifestyle. Yeah, kaya nga early, ano tayo, di ba? Early intervention, prevention, Mm-mm. tsaka lifestyle change. Kasi kapag nagka-diabetes ka, mas, ano ka, mas magsasuffer ka na hindi mo nakakain yung gusto mo. Mm. So, like ako, ang hilig ko talaga sa cake, sa sweets, ice cream, gelato, name it. Mm. Na-realize ko, if I want to keep eating these things na, every once in a while, occasionally, moderately, kailangan ngayon pa lang ayusin ko na yung lifestyle ko, di ba? Pero kung hindi talaga mapigilan, kunwari, ayan, nandiyan na eh. Ayun, may mag-cheat sakit. day? Mag-cheat day. Meron namang mga alternative options na low carbohydrate, di ba? Ayan. Ng sa burp. Yeah, actually, actually take us through your Yes. paano nyo pala inaral yung market to decide what products you want to create. Kasi ang dami namang pwedeng low carb alternative, pero 'di ba, bakit peanut butter? Bakit nag-start kayo ng pastry or yung mga breads, yan yung mga staple, tapos gumawa kayo ng low carb alternative. Hindi, wala talaga, raffle lang talaga siya. Hula-hula lang. Kanya yung blank paper, parang dumating na yung sagot sa kanya. Ayun na yung answer. Gusto ko ng tinapay. Joke lang. Ako ng peanut butter. Pero Gusto kong pahirapan yung sarili ko today. Gawa ko na nga. Joke lang. pero gusto Syempre, before we started this, parang namuhay muna kami ng nagdo-low carb as consumers. Diba? So, nalaman namin, may mga wala. So, minsan, di ba, ang binibigay ng mga coach, alam ni Kato for sure, ang binibigay na meal plan sa atin, parang chicken breast, tapos yung isda naman, tuna, and then yung gulay, broccoli, tapos may kamote. Alam niyo ba yung ganung diet? May ganun ka ba, Kat? O, alam mo na kagad kung anong wala eh. Kasi, di ba nakakaumay siya pag araw-araw? So, ibig sabihin, you need a condiment that will match yung chicken breast mo na, Diyos ko po, nakakaumay kainin yung araw. Ginawa ko yun for 6 months, puro chicken breast lang. Oh my God, ayoko na, nasusuka na ako sa manok talaga. So, yun, doon ko nakita na kailangan ng condiments and dressings. And then for breads naman, madali naman siya, no-brainer na siya kasi staple siya. For the nut butters, okay. Magandang tanong yun. Ang peanut butter kasi, sobrang ganda niyang pre-workout food. Kasi it sustains your energy for a long time. Compared to, for example, nag-regular peanut butter ka na may sugar talaga. Tapos meron kayong marathon, tatakbo kayo, di ba? It will give you a boost, yes. Pero in the middle of the run or parang towards the end of the run, iba yung pagka-deplete ng energy mo as compared to peanuts lang talaga yung kinain mo, walang distraction ng sugar. Meaning kasi sugar-free peanut butter, mas consistent and stabilize yung energy. Actually, itry nyo para malaman nyo yung sinasabi ko. So, yung mga ganun, kumbaga parang namuhay mo na kami bilang consumer, ginawa mo na namin yung diet, saka namin nalaman kung ano yung mga products na kailangan. I think gano'n talaga ang start. I think you have to experience it experience. first para gets mo rin yung yung nafe-feel ng customer mo, kasi it's easy for anyone to say na mag-ano ka na lang, mag-low carb ka na lang, pero if you've been there, parang gusto ko ba talaga ng 10 grams of low carb lang per day. 'Di ba ang definition ng low carb is 50 grams or less? Yes, correct. Yung technical definition niya, i-fact check natin to mamaya. Pero tama ba, Megs? In terms of yung grams lang per day, ano yung content? How much can you... Wala kasing government body talaga na nagsasabi eh. Alam mo yan. So, depende talaga siya sa doktor. Walang government body or walang FDA or walang US healthcare susunod na nagsasabi. So, but when you say low carb kasi, parang it can be subjective. Pwedeng kung naka 400 grams of carbs ka in a day, tapos ng 200 ka na lang, edi low carb pa rin. Kasi galing ka ng 400 eh, diba? Pero, dito sa Pilipinas, parang when sinabi nilang low carb, keto ka agad. Kaya we're trying to use often yung word na casual low carb, which for us, so iba-iba nga, diba? Pag casual low carb, parang we're considering it from 50 to 200. Kasi on a daily basis, ng normal na Pilipino na nag-aalmusal ng pancit canton, na may pandesal sa tabi,
Tapos kakain pa ng pandiregla before lunch. Taho. Tapos magla-lunch ka ng 1 cup of rice. Tapos magde-dessert ka ng prutas. Tapos magdi-merienda ka ulit. Tapos pagkatapos magdi-dinner ka, tapos mag-crave ka ng street food bago ka matulog. On average, an ordinary Filipino will consume 400 to 500 grams of carbohydrates. So if from that lifestyle, you bring it down to 200, low carb na siya. Mm. Actually, that's nice na it always goes back to yung ano mo, yung benchmark mo or yung baseline, 'di ba? Yung tinatawag na Oo, totoo. what's your starting point, 'di ba? In the Philippines, paano ba natin pwedeng i-promote or educate yung mga masa about the benefits of a low carb lifestyle? Because for me, if I know the benefits and I know how it can improve my quality of life, kahit mahirap sa una, kasi at first talagang inaaral mo, tinatry mo, in-experiment mo, mas willing akong itry or mas open ako into applying sa lifestyle ko, di ba? So, ano ba yung mga current ways that Burp is helping promote or advocate for this or yung mga nakikita mong programs kung meron man? Yun nga. So, the reason we came up with carb consciousness is to make it more understandable. So, para siyang carb consciousness kasi it's like a gateway to more advanced knowledge on diet. So, imagine Spotify. So, may Spotify ka tapos hindi ka nagbabayad sa Spotify. Like may ad. So, naka-Spotify ka tapos hindi ka naka-premium. Okay. So, yung account mo, pag hindi ka naka-premium, parang carb consciousness ka. Tapos maya-maya, pag nag-enjoy ka na sa music, okay, ang ganda ng lineup ng Spotify, ganyan. Saka ka magtatanong, okay, sige, magkano ba yung premium? Saka ka ngayon magtatanong kung magkikito ba ako, mag-high protein ba ako, mag-high fat ba ako, magka-calorie na lang ba ako. Parang nagets mo, yung free plan, yun yung carb consciousness. Pero once na maintindihan mo siya, it will not stop you. It will make you ask for more. So, dun ka na magtatanong, anong gusto ko? Gusto ko mag keto? Gusto ko mag-high protein? Or gusto ko ito lang, free plan lang? Parang ganun siya. Kasi, mas madali siyang intindihin eh. For example, kung sasabihin ko sa inyo na, girls, simula ngayon, bawal kayo magkanin, bawal kayo mag-noodles, mag-pasta, mag-pizza, mag-ice cream and all that. Siyempre, di ba, automatic, magagalit kayo sa akin. Hindi naman, Bakit? unfriend lang. Hindi naman magagalit. Grabe naman. Unfriend Walk out. lang, oo. Tapos, i-unlike ko yung burp. Unfollow. Facebook, Pero di ba, in-unfriend mo ko, ibig sabihin, hindi siya ganun kadaling tanggapin. Di ba, parang, iba-block mo talaga eh. Sa totoo lang, ito cheese whiz. Di ba gusto niyo ng cheese whiz? Oh, yeah. 1% na test. Anyway, dito sa Pilipinas, laging nang-aaway ang mga keto, lalo na sa mga taong nagka-calorie ka. Laging ang ingay ng comment section, lagi silang nag-aaway, nagbabash ng isa't isa. Kasi, yung mga fanatic ng keto, no, effective naman kasi talaga yung diet. Kaya lang, kung kaya, kunyari, dito ako, fanatic ako, kinaya ko siyang gawin, but that doesn't mean na kaya mo rin at gusto mo rin at applicable din sa katawan mo. Ang problema sa kanila, they're promoting it as if nakikipag-away sila. Kasi nga, sobrang ganda kasi ng keto talaga. Kaya lang, yung way nila ngayon ng pag-convince sa ibang tao is tanggalin agad lahat. Sobrang strict In kasi. sobrang strict talaga. So, in This is return, your experience ang yan, no? Yes. And alam ko ata yung group na sinasabi ni Meg. Uy! Kasi nandun Hoy! din ako. Hoy, yung niya, wala nang Anyway, ganyan. Anyway. Yes, nag-aaway sila. Text mo sa akin, Oo, text kaya. mo. Wala akong alam dyan. Sa totoo lang, Pao, lahat naman ng group nag-aaway. True. Walang hindi nag-aaway ng group. Kaya kami si Burp, hindi kami kasama sa groups. Hindi, totoo. Hindi kami sumasama sa group, may sarili kami. May sarili kami mundo. Pili lang din yung sinusuportahan namin na events and all that. So, talagang inclusive. We want to promote inclusivity. And approachability, kung may ganung word. Anyway, so, di ba, kung sasabihin ko sa inyo na mag-keto kayo, tanggalin niyo lahat, parang,
ang una mong tanong, bakit? What's in it for me? Mamamatay na ba ako? Parang, level 1 pa lang naman diabetes ko. OA naman nun, 5 kilos pa lang yung sobra. Talagang maghahanap ka ng rason para hindi mo siya gawin. Unlike, you'll just help people be informed with carbs. Mas madali yun. Like, for example, alam mo ba, Ging, kunyari sige kumain ng 10 piraso ng pandesal kasi sobrang sarap na gusto. Alam mo ba, Ging, ang sarap ng pandesal na 10 piraso yan, pero meron ka mga takbo mamaya kasi kung wala kang takbo mamaya, baka gusto mong gawin di lang yan. Hindi yung parang, uy, bawal mo kainin yan kasi laki na ng tiyan mo. Pinang-aaway ka agad. Walang nutrient yan. Ganun. So, yun. So, yun dun sa tanong ni Kat na how are we promoting it? We're promoting it in a very informative, gentle manner where parang we're trying to provide people a stepping stone muna bago sila mag-advance or strict diet. So like we actually have mga breads na sugar-free lang. Meaning to say, hindi siya ginamitan ng low-carb flour. Typical bakery item na gumagamit ng whole wheat flour, pero wala lang talagang asukal. Actually, oo. So sa totoo lang, tanggalin mo na yung asukal, ang dami na talaga agad benefits nun sa katawan. Like, pag kumain ka ng typical na asukal na galing sa bakery, mamaya gutom ka na naman or naghahanap ka pa ng palaman. Pero pag kumain ka ng sugar-free pandesal, kahit 2 piraso lang, it will make you feel full for 2 hours. Kasi nga, sabi nga ni Kat kanina, kapag marami ka masyadong sugar sa katawan, ang bilis din ng cravings talaga. So, ayun, nag-start kami mag-offer ng mga items na sugar-free lang. Hindi talaga siya low carb. And surprisingly, mas malakas pa siya sa keto. Ibig sabihin, may mga taong carb conscious. Hindi lang nila alam yung term. So, just from there, example, may papasok na customer dito na sakto na sa store. Ang unang tanong dyan pag first time, matabang po ba yung products nyo? Laging ganun. So, once na makatry sila ng sugar-free, tapos masarap naman, no? And then makafeel sila ng comfort sa katawan nila and na-feel nila madali lang pala to, masarap din pala. Then, saka sila magtatanong na parang, okay, ano naman yung keto? Sige nga, patry niya ako ng keto. Hindi kagaya na parang, hindi ka dito, mag-keto ka na, o tanggalin mo na yung pinagkakain mo, ganyan. Hindi siya, it doesn't work like that. So, yun yung pina-advocate namin. So, we just want to inform people about carbohydrates. Ano yung mga carbohydrates na dapat na tinitake natin at hindi. So, meron tayong tinatawag na complex carbs. So, yung complex carbs, have you heard? Kung ayoko ng complicated, pero parang gusto kong, I want to learn more. Ano ba yan? Hindi, okay to, maganda to. Complex carbs, sobrang dami mo na mararating. Ito yung mga carbs na may nutrition or nutrient dense, kagaya ng multi-grain rice or red rice. So actually, nag-rice ako araw-araw pero red. Kasi yung white, pure sugar and starch lang siya. Pero yung red, mataas sa fiber. Actually, tinry ko, nag-experiment ako dati, no? Pag nag-breakfast ako ng white rice, inaantok na ako ng lunch time. Pero pag nag-breakfast ako ng red rice, sobrang lunch break pero sobrang sharp ko pa din. Parang ganun siya. And maganda rin yung bowel movement dahil mataas siya sa fiber. So that's one. Patatas versus kamote. Yung patatas, french fries, sobrang favorite ng lahat ng tao. Pero starch lang kasi siya eh. Pero pag kamote, it can give you a pump and it has fiber as well, and a lot more nutrients pa. So, kumbaga, may mga carbohydrates na talagang kakainin mo lang tapos ilalabas mo na. Pero may mga carbohydrates na sobrang dami niyang ibibigay sa'yo tulad. Diba? So, imagine, kung sabihin ko sa'yo na, let's say, sobrang hindi maganda yung digestion mo. Like, hindi ka araw-araw nagpupup. Diba? Minsan may ganun tayong moments. Ganyan. Ibig sabihin nun, kulang ka sa fiber. Pag sinabi ko sa'yo na parang, kunyari si Pao yun, kasi sabihin ko, Pao, magkitaw ka na kung hindi ka napupup. Yun pala, kailangan niya ng fiber, di ba? So, tinanggalan ko pa siya ng fiber. So, fiber is very, 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 very important. Di ba ngayon, nauuso ngayon yung mga gut health. Nagkaroon pa nga siya ng Netflix series. So, ayan, gut health. It's directly connected to the mind. So, kung ano yung mood mo, ibig sabihin, yun din yung
condition ng gut mo. Kung lagi kang moody, lagi kang pressured or tense, ibig sabihin may problem din sa gut. Mm. So, fiber siya. So, paano mo sasabihin na demonyo ang carbs kung kailangan mo ng fiber sa katawan, di ba? So, ayun, it's just really a matter of telling people what are the types of carbs, and then when is the best time to consume those? Is it before workout, after workout, or bago matulog? Ganun. So, yun, yung pinaka paraan sa ngayon na nakikita namin how we're going to promote advocacy. Uy, gusto ko yan. Actually, parang ang dami mo nang alam about that. So, if may mga customers or may mga tao na they want to learn more, meron ba kayong other services din to Whenever, may hotline ba or may website? so, next year, actually, what I'm planning to do is to actually start a show. And na-realize ko na meron pala akong pangarap mag-interviewer. Hindi ko alam, pero lately, parang naaliw ako mag-create ng mga tanong. So sabi ko, kay PD, sabi ko, I want to start a show wherein I will interview different people from different walks of life. Kasama na rin yung mga athletes, yung mga doctors, yung mga strict low carb, yung mga hindi masyadong naniniwala, ganyan-ganyan. And just ask them about carbs, yun lang. Ask them about carbs para mabuo natin yung context talaga yun. So, yun, medyo informational, educational approach from us. Wala pang hotline. Siguro si Kat pwede, o natin umpisahan kayo. Isa na. Ika na naman. Busy ako! Eh, di siya busy. Busy Sa kanya ako. lagi, 24/7. Busy Kailangan ako. ka. Bigay ko yung number. Mm. Lagay natin doon sa... Yeah. And then, Magkano ba yung rate mo, Kat, per hour? Mga $100 ba? mga ano lang. Pag carb-conscious na consultation. Oh, pag nice ka, may 50% off. $50 per hour. Wow. Pag bad, mga 50% Pag-conscious. off. Sige, 150. Eh, di may discount sa'yo si Ano? Sino? Ay, pag bad ka, may 50% plus. oh, may patong. Oh. Mm-mm. So, yung mga nag-cheat, may patong. May patong yan. Mahilig pumato. Yung May bad sila. Sorry. Ano? May patong ng presyo. Kung, Oh, diba? conscious mo. Eto na naman talaga kayo. Buti na lang kami ni Chico. Anyway. Oh, so ano ba? So any final questions? Because mahal din ang oras niya ni Megs. Busy yan mag-create ng products. Diba? Marami kang line-up. Oo, ito na lang siguro sa akin. Paano ba sisimulan mag-low carb? Yes, that's a good. Pwede magsimula. Oo. Okay. Siyempre, kailangan mo muna maging informed talaga sa mga carbs. Pero I suggest nga na huwag ka muna mag-jump ka agad sa low carb. Kasi mabibigla rin yung katawan mo. So, might as well, start ka muna sa getting to know ano ba yung mga carbohydrates sa kinakain mo. Like, try natin, isa sa inyo. Can someone parang walk me through sa kinakain mo araw-araw? Sikat ba? Pili Ako, tayo ng isa sa inyo. yeah, ako usually ang breakfast ko is coffee lang. So oatmeal, oat latte, ganyan. Minsan sinasamahan ko ng banana, minsan hindi. Tapos yung lunch ko, high protein. So I would have 2 eggs with salad or 1 egg and then may kasamang meat or something else. Not so much on fiber. Tapos yung dinner ko ganun din. May protein, veg, tapos carbs. Yeah. Pero usually with the carbs, preferred ko talaga hindi na ako nagka-carbs sa gabi. Pero minsan kasi nga nagki-crave yung katawan ko after gym or parang feeling ko deserve ko, 'di ba? Yun, nagka-carbs pa rin ako. Pero since I don't eat until lunch the following day, para ako naka-semi-fasting. Although when you drink coffee in the morning, it breaks your fast, 'di ba? Unless you have black. So ganun ko lang binabalance yung yung calorie intake tsaka yung sa carb intake. Ang ganda ng diet ni Kat, no? Kasi yun yung dapat actually. Talagang, kung magpapasok ka man ng carbs sa morning, yun yung best time talaga. Kasi mabuburn mo yan buong araw. Tapos, protein talaga sa umaga. Actually, ang pinaka-best sa morning talaga is protein. Pero kung hindi mo talaga kaya ng walang carbs, pwede naman. Pero sa morning lang. So anyway, going back to sa question ni Pao.
yung ginagawa ni Kat, magiging very doable. Kung sisimulan mo muna by first emitting muna yung carbohydrates sa gabi, and then pag kaya mo na, pati sa lunch, tanggalin mo na rin. And then sa morning naman, it depends kung meron kang calorie burning activities. Kung meron, I suggest yes, mag-carbs ka. Pero kung wala, at sedentary lifestyle ka, talagang dapat talaga low carb. Ayun, talagang dahan-dahan lang, huwag mo masyadong biglain. And ay, gusto ko rin na malaman ng mga tao na importante rin talaga yung movement. So this is not just about nutrition and carbs, no? Talagang everybody has to move. You have to move. Yun talaga, sobrang importante talaga. Actually, hindi ako nagpo-post that, no? Ito nag-gym ako, diba? Hindi ako nagpo-post. Pero we've been very active. So lately, nagba-boxing kami ni Tiyo and badminton. Minsan nasisitan pa ng table tennis. So, sobrang active na yun. Wow. Active nga. I love it. Ako, Hermins. siguro yung ano lang, syempre, para sa mga tao na, syempre, they don't know about yung mga low carb diet. So, syempre, tatanungin nila, yung mga low carb ba na yan, sakit ba? Pwede yan? I mean, yung low carb ba na yan, it applies dun sa kahit anong individual. Kahit anong types ng ano nila, katawan. Hindi siya hindi siya one size fits all. Pero carb consciousness fits all. Yung strict keto and low carb is not for everyone. Pero carb consciousness is for everyone. Siguro one of the last things I can impart kasi bata pa tayo, I mean, tayo na. But if there will be people who will be watching this and they are concerned about their families and parents, the best thing to approach them, kahit nahirapan ako i-convince yung family ko, pero I think the best way to approach them is to tell them to do it slowly. Like for example, kung nakakanin sila araw-araw, why not mag-switch muna sa red or multi-grain? Makipil nila yun sa tiyan nila kaagad, as in. And then, kung nagsusugar check sila, mas lalo pa nilang malalaman. Tapos from that, pagka nakapil na sila ng ginhawa sa katawan nila, they'll be asking more. Like for example, I think yung parents, mga tito-tita natin, ang hilig nila mag-dessert ng ano. Alam mo, nagkanin ka na tapos dessert mo saging o kaya mangga. Hindi siya, that's not good. Actually, sabi nila, iba-iba kasi nila sinasabi ng mga doktor, we should eat fruits daw 1 hour before meal or 1 hour after meal. Pero, kung nag-white rice ka tapos magmamangga ka, that's not good. One thing we can teach our parents and titos and tita is that if they eat mango, they can start eating half of mango lang or one slice of mango lang. Parang ganun. They don't have to deprive themselves or parang to emit everything just like that. You have to parang do it slowly lang talaga. And kapag na-feel nila yung difference sa body nila, hindi nyo na sila kailangan kulitin. Pero portion Ano lang, control, mapipil na nila yun. Yeah. parang Meg, sinasabi mo na portion control para hindi mo dinedeprive yung sarili mo. Like, you can have the mango, pero kalahati lang or quarter lang, di ba? Then what? That's true. Actually ako, may kasi ako sa cake. So minsan, pag may bagong bake shop or cafe, bibili ako ng isang slice. Pero minsan, yung isang slice na yun, tumatagal sa akin ng 1 week. Ibig sabihin, okay, natikman ko siya, nawala yung cravings ko, pero hindi ko inubos. Gets? Andyan lang siya sa ref pag gusto ko siya kainin. Di ba naglalasang ref yung cake? Kasi minsan ganyan din it's Hindi pa ako nakakain ng ref. Nakakain ka naman ng ref. Oo, diba? O, yung tikim-tikim na. Naman, yung final question ko is yung sa affordability. Kasi may mga misconception na if you want to start a healthy lifestyle or healthy diet, like business or low carb, parang ang iniisip ng tao, ay, ayoko niya, mapapamahal lang ako. Or mas mahal yung mga products compared dun sa norm. Di ba yung peanut butter? Kasi meron kaming peanut butter dito. And unfortunately, wala pa si Burp dito sa Australia. So, nagpapasabay lang ako. So, anyway, ayun lang. Paano natin mabibreak yung barrier or yung misconception na pag nagpapaka-healthy ka, mas mapapamahal ka? Totoo kasi.
Hindi lang sagutin kasi totoo. Kasi Totoo maraming talaga. kasi maraming tao that they say na hindi ako makapag-start ng ganyang lifestyle or magpaka-healthy kasi hindi ko afford. 'Di ba? Yun yung naririnig ko. I think it's a matter of priorities talaga. So, Mm. kung ang isang tao sarado talaga yung isip nila, they will come up with every excuses eh. Mahal. Lahat naman tayo may pinagkagastusan eh. Kumbaga, preferential kung saan mo dadalhin yung pera mo, tama? So, paano ko ba siya sasagutin? Mahal kasi talaga. Pero, may one way I can think of is that you can get through it or you can live with it if you know how to cook at masipag ka magluto. I At see. masarap ka magluto, by the way. Kasi, pag masipag ka magluto pero hindi masarap, magkikrave ka ng masarap. Example, ang meal mo is, ano ba, broccoli tapos tuna. Tapos yung tuna, salt and pepper lang. Yung broccoli is steamed. Di ba sobrang wala siyang lasa? So, ang tendency mo, kapag hindi rin masarap yung kinakain mo, for some reason, ewan ko pero it's just me, for some reason, yung dila mo naghahanap ng MSG. Something savory, salty. Something na high sodium, na maalat, na matamis, ganyan. So, sa akin, medyo ma-effort lang, no? Pero dapat din kasi talaga, para ma-sustain mo siya at a budget level, kailangan masipag at masarap kang magluto. Paano kung hindi ka masarap magluto? Pwede maghanap ka ng ibang ulam. Maghanap ka ng masarap magluto. Or maghanap ka ng ibang kakainan. Kakainin. Ano naman? Bumunta ka sa burp. Oh, Masarap na. yes. Low carb pa. Oh, di ba? Yeah. So how can they find you, Megs? You can visit our store here in 192 Maginhawa, Sikatude Village, Quezon City, and we're also present in Shopee, Lazada, and TikTok Shop. And soon we're going to also launch our website. Wow. Yay! Thank you. Thank you. Thank you guys. Had fun. Bye-bye. Bye. Mag-diet na kayo ha.